Hi everyone, and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 2 here in Portugal. So kung bago ka lang guys sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So before we start guys, so kung napadpad ka na dito sa ating day 2, for sure, hindi mo pa napapanood ng ating day 1, and hopefully sa mga nakapanood, maraming salamat. So, nandito kami ngayon still sa Hotel Barcelona and magbe-breakfast muna kami dahil free naman yung breakfast. Then, babanggitin ko sa inyo ngayon yung ating itinerary for today. So, since katulad nga ng sabi ko sa inyo yesterday, may mga hindi tayo napuntahan at babalikan na lang natin siya kasi babalik pa rin naman tayo dito sa Sabado sa Lisbon at dito tayo mag-e-end. For today, ang ating agenda ay magpunta ng Fatima. So, today, magbe-breakfast muna tayo. And then, syempre, mag-check out. Gagamitin ulit natin si Mercedes. Papunta na tayo ng Fatima. And then, magpupunta tayo ng day trip to Our Lady of Fatima. And then, sa Al Hustrel, yung home of Three Little Shepherd of Fatima. So, mamaya kukwento ko naman sa inyo. Isa to sa mga birthday wish ko before. Dapat kasi nandito kami nung July. Pero hindi nga lumabas yung visa namin. So, pero ngayon, dumating naman na and nandito na rin naman kami. Isa talaga to sa mga gusto ko puntahan at sa mga ni-request ko dito sa Portugal. So, ikat muna natin dito. Punta muna tayo dun sa breakfast area. Pakita ko sa inyo yung breakfast nila para kung gusto nyo man mag-stay dito. Actually, nasa gitna lang tong Hotel Barcelona. Napakaraming places na pwedeng mapuntahan ng napakalapit lang. So, kung may mga questions pa kayo na hindi natin nasagot sa last video, please comment it down para ma-answer ko siya. And I'll try my best to answer it as soon as I can. Okay, cut muna natin. So, ayan guys. Napakarami nilang varieties of breads. So, andito tayo sa restaurants. And meron sila dyang yung pastel. I don't know kung ano to. Siguro parang roti. Then banana. For cereals, veggies, for salad, of course milk, coffee, ayan, dito pwede kang mag-init dyan, beans for English people, English people, mushroom and sausage. Then dito naman fruits. So fruits guys. Yeah, fruits. Bago meron din dun sa kabila na mga iba't ibang varieties ng cheese. Ayan. So ayan, kukuha muna ako ng pagkain ko din. Tikman natin kung masarap. Nandito na kami ngayon sa kotse and nakapag-check out na rin kami. Hindi na rin ako masyado nakapag-update. Kumain lang naman kami ng breakfast. So ayan, ngayon nag-check na kami. Papunta na tayo ngayon sa Our Lady of Fatima Shrine. So it will take us around 2 hours of drive. And then doon tayo maglilibot. Yun lang naman yung pinaka-itinerary natin for today. And then maghahanap tayo ng nagagamitin natin. Hahanap na lang tayo ng gagawin natin sa Porto pagdating namin doon mamaya-maya. So ayun, mag-drive muna ako, then siguro mga montage lang na madadaanan natin pag nakalagpas na tayo ng city yung makikita nyo, okay? So, it's a dream come true for me. Especially na nag-request makapunta dito sa Our Lady of Fatima. Although nandito pa lang kami sa labas ng pinaka-shrine and there's a lot of spaces to visit. Pero pinakita ko naman sa inyo yung umpisahang mga montage natin. And sobrang heartfelt kasi ang tagal-tagal ko ding
wini-wish na makapunta dito sa Our Lady of Fatima. So, it's a 2-hour drive from Lisbon. And then, sobrang ganda ng weather. Nakikiayon ng weather sa amin. And sobrang happy ko. So now, lilibutin na muna natin siya. Magvi-video lang ako sa mga important segments kasi first and foremost, gusto kong ma-enjoy and gusto kong mag-pray. Yun lang talaga yung gusto kong mangyari. Siyempre, gusto kong magkaroon ng video for myself and for everyone na nanonood para may memory din tayong maitago. Pero definitely, isasama ko po kayo sa videos dahil gusto ko rin makita nyo. Okay? Oo, ayan. So guys, meron daw 3 chapel dito sa loob ng third church ng pinakabuong Our Lady of Fatima. Yung una ay Chapel of Reconciliation, yung second ay Chapel of the Blessed Sacrament, and yung third ay Chapel of the Resurrection of Jesus. So hindi ko lang sure kung makakapag-video tayo sa loob, pero andito kami sa labas ngayon. So, kaya tingnan natin, sana makapag-video tayo. Wala na akong masabi. Sobrang feeling ko, sobrang blessed ako today. And dito may, Tagalog. May Tagalog na prayer. Panginoong Hesus-Kristo. Wait lang, ito. Nasaan ng Pilipino? Sa taas pa. Ayan. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus-Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumaating lahat. Grabe yung inclusivity ng lahat ng mga languages. And imagine, nandito ako mismo ngayon sa site ng apparition ni Mama Mary. Sobrang blessed ko talaga. Sobrang blessed ako for today. Wala na ako ibang winish, kundi success in all aspects sa family ngayon. Hindi ko may wasang umiyak kasi especially pag mga basilica yung pinupuntahan ko or yung mga dream locations ko talaga ng pilgrimage. And next month guys, isa yun sa mga pinaka-highlight ng life ko, pero next month na natin siya i-discuss. Pero for now, I really enjoyed being here sa Our Lady of Fatima. And syempre, pupuntahan din natin mamaya yung pinaka-tomb nung the Three Little Shepherd, ang magkapatid at ang magpinsan na pinagpakitaan ng Our Lady of Fatima. So pasok na muna tayo guys. Galing na kami doon sa chapel and ngayon naman ay kukuha kami ng candle para pang offering.
So nakikita niyo yung mga nasa likod namin, yung sobrang habang pila na yan. Lahat yan para mag-offer ng candle. So syempre, minsan lang din tayo mapupunta dito and I want to pray for me, for my family, for my friends, and for all those people who asked me to pray for them nung nandito ako. Kaya, o-offeran natin lahat ng prayers para naman mas malapit yung prayer natin kasi apparition site. So, ito yung mga prices. Pakita ko sa inyo. May mga 0.60. May mga mas malalaki. So, ayan. Mamimili na lang talaga kayo kung ano yung gusto nyong candle na bilhin para sa inyong lahat. So, ayan. Bibili muna kami. Then, pipila na rin kami. Kasi medyo mabilis din yung line. Okay? Bumili kami ng candle na worth, or nag-donate kami. Then, kumuha lang kami ng candle na worth 5 euros. So, kumuha kami ng 10. Then, nakapila na kami dito sa napakahabang lane, pero mabilis naman siya. Then, magpe-pray lang kami. Siyempre, for family, for self, for friends, and then for those people na nag-ask ng prayers na ipag-pray sila kapag nandito ako. So, ayun. Bumili lang kami ng tagi-ilang candle para sa amin. Meron din si Diana. And then, meron din si RM. Yan. So, pakita ko sa inyo yung lane. So, ganyan kahaba yung linya, guys. Sobrang haba. Papunta dun sa mismong apparition site. So, kung saan kami pupunta, doon mismo yung apparition site ni Mama Mary. So, magtitirik lang tayo ng candle. Kasi minsan lang din naman tayo nandito. Okay? Nakapila na kami ngayon and papasok na kami sa church kung saan nakalibing yung 3 little shepherds ng Our Lady of Fatima. Hopefully hindi masyadong masakit sa tenga yung hangin. Then ipapakita ko sa inyo sa kabila kung ano yung itsura dito sa loob. So, i-cut ko ako, lipat ko sa kabila para mas ma-appreciate nyo siya. Pagkatapos namin bumili ng mga rosaries, hindi ko na pala yung na-video guys kasi sobrang init and masakit na rin yung paa ko kasi yung Birkenstock hindi na naman sakto sa paa ko. Hindi naman siya totally like hindi sakto. Parang ano siya, yung hulma ng paa ko hindi hulma dun sa Birkenstock. So now, nandito naman kami ngayon sa residence. Papunta kami sa residence ng 3 Little Shepherds of Fatima. Sila Lucia, Jacinto, and si
Lucia Francisco. So ayan, nandito tayo sa bahay nila ngayon. Pupunta tayo doon sa pinaka loob ng bahay nila kung pwede, pero kung hindi man yung pinaka surroundings lang. Sobrang init ngayon guys, pero syempre pinuntahan pa rin namin kasi isa to sa mga itinerary na gusto ko talagang puntahan and ako talaga nag-push na puntahan to. So bababa na muna ako, medyo mainit na rin kasi sa kotse and doon na lang tayo mag-video mamaya-maya. Okay? So, ayun yung pinaka-kwarto ni Jacinto. Doon siya namatay in 1919 kung nakikita nyo. Then, nandito ako sa... 1 year lang siya sa Diba? Bago... Dito kami sa loob ng bahay nila. And now, nandito naman tayo ngayon sa... Ano, kaninong kwarto to? Kaya hindi. Francisco. Dito sila pinanganak. Okay. So, ito yung pinaka-room para master's bedroom nila. So, pakita ko rin sa inyo sa kabila. So nakita nyo naman yung pinakabuuan ng bahay. And ayun. Hindi ko alam yung sasabihin. Pero syempre na hinawakan ko din yung mga ibang gamit. Kasi 'di ba nga sabi nila parang relics na yan ng mga patron saints, like yung mga bagay na ginamit nila, yung mga lahat ng naka-include sa bahay ay hinawakan nila. So, for you to touch it as well, parang na-feel mo na rin na ay you've had a connection with the saint itself. Hindi naman nila pinagbabawal, guys. So, minaximize ko na hawakan yung ibang mga gamit, lalo na yung mga cloak, payong na mga ginamit nila. So, yun, hindi malaki siya for the house before, and good thing na maintain nila at na-preserve nila yung pinakabahay. So, sobrang blessed talaga tayo for today. So, ngayon, pakita ko lang sa inyo sa kabila yung pinakalabas. And then, pabiyahin na kami sa ibang lugar ulit. Okay? Hindi kasi siya talaga. Andito na tayo. Akala ko guys, paalis na kami, pero hindi pa pala namin napupuntahan yung bahay ni Sister Lucia. So, andito to kami ngayon. Konti lang, alas magkalapit lang yung bahay nila, like few blocks away lang. Buti, na-intriga kami na bakit ang daming pumapasok. So, andito lang pala yung bahay niya. Mas modern kasi nga kailan siya namatay? 2006 siya namatay. Hindi pa siya saint, pero on the process of being saint na siya.
2005, sorry. So pakita ko sa inyo yung entrada ng bahay and yung pila namin. Hindi tayo nakapag-video gamit tong DJI pero nagkuha ko ng clips gamit yung iPhone ko. Hindi man siya totally like detailed one pero modernized na siya kasi ni-renovate na siya previously and hindi lang naman yun yung pinaka kwarto niya or pinaka bahay niya kasi parang naging gathering places na siya and naging pilgrimage site na siya since 'di ba nga mas matagal namatay 2005 lang namatay si blessed servant of God Lucia. So now tapos na kami dito sa area. Kakain lang muna kami then diretso na kami sa next location natin. So cut ko muna yung video and then siguro after eating tsaka ako na i-end yung vlog then another vlog tayo ulit kasi feeling ko mahaba na to.